Parta, eto na! Ang ating Mahiwagang Burnay! Hapong-hapo ang dalawang bombero matapos rumisponde sa isang nasusunog na warehouse. Umabot ng halos 12 oras bago naapula ang apoy. Sinasariwa pa ni na firefighter Tim at Paul ang naging kalbaryo nila sa buong magdamag habang nag-aalmusal sa isang diner. Pare, para tayong nasa impyerno kanina. Sobrang laki ng apoy. Halos matunaw nga yung suot kong bota sa sobrang init, sabi ni Tim. Hay, sinabi mo pa pare, nagutom talaga ako sa sunog na yun. Kagabi pa nga tayo walang kain eh, hirit ni Paul. Matapos kumain ay hiningi na ng dalawang bumbero ang bill nila. Lumapit ang waitress at iniabot ang restaurant bill. Nang makita ang bill, ay laking gulat ng dalawa dahil hindi presyo ng kinain nila ang nakasulat dito, kundi isang maikling mensahe. Dear customers, ako na po ang taya sa almusal ninyo sa umagang ito. Kahanga-hanga po ang inyong katapangan sa pagiging isang bumbero. Maraming salamat sa mga sakripisyo nyo para sa ating komunidad. Saludo kami sa inyo. Ang inyong waitress, Liz. Naantig ang mga bumbero at halos mapaluha sa kanilang nabasa. Pinasalamatan nila ang waitress at pag-uwi ng bahay ay dali-daling pinost sa Facebook ang naging karanasan. In-upload ni Tim sa social media ang kuha ng mensahe ni Liz sa kanila. Inengganyo niya ang mga kaibigan na tangkilikin ang restaurant na pinagtatrabahuhan at bigyan ng malaking tip ang mabait na waitress. Hinanap ni Tim ang Facebook account ni Liz at sa kanyang pagbabrowse sa internet ay isang bagay ang kanyang natuklasan tungkol dito. Nalaman ni Tim na si Liz ay nangangailangan ng tulong para sa ama nito na merong brain aneurysm. 5 taon nang paralisado ang ama ni Liz at hangad niya na mabilhan ito ng isang wheelchair accessible van. Sa ganitong paraan ay mas madali niyang maibabiyahe ang ama sa pagpunta sa ospital at mga espesyal na pagtitipon. Sa donation page na ginawa ni Liz, ay humiling siya ng pandagdag na halaga para sa isang second-hand van. Nang makita ni Tim ang panawagan ni Liz, ay agad niyang kinontak ang mga kaibigan para makibahagi sa pagtulong. Ilang araw lang ang lumipas, ay dinumog na si Liz na mga taong gustong tumulong. Ang $17,000 na binubuo niya para sa wheelchair accessible van ay nalagpasan pa at nakalikom siya ng mahigit $70,000. Wow! Hindi inaasahan ni Liz na makakatanggap siya ng ganoong kalaking tulong mula sa mga taong hindi naman niya kakilala. Ang maliit na kabutihan na kanyang ginawa ay sinuklian ng tadhana ng siksik, liglig at umaapaw pa. Isang patunay na anumang kabutihan na ipagkaloob mo sa iyong kapwa ay tiyak na may kapalit na pagpapala. Ang kwentong ito ay hango sa tunay na karanasan ni Liz Woodward, isang service crew attendant sa New Jersey, USA. Nang mag-trending sa social media ang kanyang istorya, ay lalo pang lumobo ang dami ng mga gustong tumulong sa kanya. Sa ngayon ay umaabot na sa mahigit $83,000 ang pondong nalikom niya na gagamitin para sa mga pangangailangan ng kanyang ama na may kapansanan. Yan ang araw-araw na laging sinasabi ng tambalan mga kabisyo. It pays To be good. Tandaan natin mga kaibigan, ito yung sinasabi nating karma, 'di ba, sa buhay natin.
that everything we do, bounces back to you. totoo yan. Lahat po ng bagay na ginagawa natin, may balik po sa atin. Kaya ngayong umagang ito, halimbawang gumawa ka ng hindi maganda, umasa ka. Ilang oras. Matitisod ka. Specific, di ba? Oo, specific. Matitisod ka, kaya matatanggalan ka ng kuko sa hintuturo ng kaliwang kamay. So, alam niyo po, meron naman po tayo laging choices. Life is all about making choices. Tama. And today, bukod sa we should choose to be happy, let's choose to do something good for Correct. another person. Random act of kindness. Tama. Isipin mo to, partner. Nilibre niya lang ng almusal. Magkano lang siguro yung almusal? Magkano lang yung almusal na nilibre niya doon sa dalawang bumbero? Correct. 'Di ba? Yun lang, simpleng-simple yung ginawa niya. She just Malinis Oo. kailangan malinis ang hadikain, hindi dapat naghihingi ng kapalit. Correct, Oo. diba? Simple lang. Naggusto niya magpasalamat dun sa dalawang bumbero dahil malaki ang kanilang kontribusyon sa komunidad. So, ang ginawa niya, instead of making them pay for breakfast, nilibre niya yung breakfast. Correct. Pero tingnan mo naman yung balik. Kinumpute ko, Ay, partner. mamaya nga malilibre ako ng lunch. Ay, naku, partner. Ako magpapakater. Magkano yung bumalik sa kanya? 80,000. 83,000 US dollars in pesos, nasa 3.8 million. Aba, mamaya malilibre talaga ako ng lunch. Gusto mo ba libre Ay, kita? naku, partner. Gusto mo ipakater kita. Ay, Baka nako. sakali magkaroon ng 3 milyon bukas. Correct. Hindi, ang galing no? Correct. Ang galing pa, mga kabisyo ng balik ng karma. Maaaring hindi sa'yo, maaaring sa mga taong mahal mo. Totoo Ganun yan. din sa bad karma. Maaaring hindi man sa'yo tumama yung bad karma, maaaring hindi man ikaw mismo yung tamaan, pero maaaring yung mahal mo sa buhay. 'Di ba? Mag-ingat tayo sa mga ginagawa natin, mag-ingat po tayo sa mga sinasabi natin. Again, lahat po na pinakawalan nating salita at gawa, babalik po sa atin. Minsan nagtatanong tayo, bakit kaya hindi gumanda-ganda ang takbo ng buhay ko? Kasi may ugali ka. Di ba may ganun Di ba may ganun tayong tanong, Oo. bakit hindi ba ako swerte-swertehin sa buhay ko? Di ba, natanong mo na ba sa sarili mo, ano na yung magandang bagay na ginawa mo? Correct. Baka kasi puro ka inggit. Tama. Puro ka chismis. insecurity. Tama. Puro ka paninirang kapwa. Diba? Hindi Totoo ka na yan. lang maging maligaya para sa iba. Correct. Yan, diba? Wala ka ibang ginawang mabuti. Sabi ko na may ugali ka eh. Pinaligoy-ligoy pa natin, partner. May ugali ka. Charot. Do good things, mga kaibigan. Babalik po sa atin yan. Bongga, no? Ang bongga-bongga talaga ng good karma. Yan. Be good. Di ba? Maniwala sa golden rule. Correct. Ano yung golden rule? Kaya nyo Time na is yan. gold. Kaya nyo yan. Kanya-kanyang research. So, Google nyo. Golden rule. Golden yan. rule. Diba? Go, go, go. Ang ganda ng kwento ng Mahiwagang Burnay. Ang mga kwento po ng Mahiwagang Burnay ay mababasa nyo po sa aming Facebook fan page. I-search nyo lang po sa Facebook, Tambalan! Siyempre, patuloy nyo lamang pong i-like ng i-like, tapos i-share nyo din ng i-share para marami rin ang ma-inspire sa kwento ni Mahiwagang Burnay. Correct. True Luluto lang halong eklabo. Salamat mga kabisya sa pagtutok sa amin ngayong araw na ito. Naway na-inspire kayo ng Burnay. Naway may mga na-touch ngayong araw na ito. At naway maging bongga din ang araw na ito para sa iyo. Tama. Thank you, Chowking! Salamat, Chowking, sa pinadala ninyong pagkain sa amin. Nakakahiya naman. Iba pa po yun sa birthday ko, ha? Oy. Demanding Dito na nga pa yun. more. Alam mo, ilang beses sila nagpadala this week. So, Oo. ibig sabihin na habang papalapit ng papalapit. Oo, papalaki ng papalaki. Yan. Demanding pa more. Uy, thank Okay you, lang, Chowking, pagbibigyan ka naman nila kasi birthday mo. Birthday week ko. Salamat sa pinadala po ninyo. Ang dami nyo na naman nabusog dito sa Love Radio. Salamat! Thank you! Ayan ang sinasabi nating good karma. Dadami po ang sales nyo ngayong araw na to. Yan. Diba? Kasi may mga pinaligaya kayo. Oh. Tama yan, mga kaibigan. Gumawa ng kabutihan. Siswertehin ka, maniwala ka Sabi lang. nga, give the world the best that you have and the best will come back to you. Oh, Wow. diba? So, bigay pa po kayo sa amin. Maraming salamat mga kabisyo sa pagtutok and thank you for making Love Radio always Your number one FM radio station. At habang nariyan kayo mga kabisyo, ang tambalan, walang kalaban. Number one pa more. Ako po si Nicole Yala. At ako naman, si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Partner! Eto na! Nagpaparamdam na naman! Ang ating Mahiwagang Burnay! Isang araw habang naglalakad sa kalsada, ay napansin ni Jackson
na nawawala ang kanyang pitaka. Ako naman, nadukutan pa ata ako. Nandito lang kanina sa bulsa yung pitaka ko eh. 200 na nga lang ang laman nun tapos nalintikan pa. Sabi ni Jackson habang nagkakamot ng ulo. Bukod sa natitirang pera, kasamang nawala sa pitaka ni Jackson ang sulat na ginawa niya para sa kanyang ina. Ipapadala na niya dapat ang sulat bago nawala ang pitaka, pero nagdadalawang isip siya. Sa sulat kasi ay ipinaliwanag ni Jackson sa kanyang ina na hindi siya makakapagpadala ng pera sa katapusan ng buwan dahil nawalan siya ng trabaho. Ilang araw matapos na mawala ang pitaka, isang liham ang natanggap ni Jackson mula sa kanyang ina. Mahal kong Jackson, anak, kumusta ka na? Kailan ka ba dadalaw dito sa probinsya? Salamat pala sa 500 na pinadala mo sa akin ha. Dahil sa pera na binigay mo, nakabili ko ng gamot ko. Mag-ingat ka dyan sa Maynila at balita ko maraming mandurukot dyan. Sige anak, hanggang dito na lang. Nagmamahal, Nanay Maring. Matapos mabasa ang liham ay naging palaisipan kay Jackson kung sino nagpadala ng pera sa nanay niya. Kinabukasan, isa na namang liham ang natanggap ni Jackson. Dear Sir, nung isang araw po ay nabasa ko ang sulat na ginawa mo para sa nanay mo. Naawa ako sa kanya kaya dinagdagan ko ng 300 ang 200 na nasa pitaka mo at agad kong ipinadala sa nanay mo. Sana po sir ay makahanap ka na ng trabaho. Huwag mong paasahin sa wala ang nanay mo. P.S. Ako nga pala ang kumuha ng pitaka mo. Pasensya na, trabaho lang. Gumagalang, mandurukot. Sino nga ba makakatiis sa isang ina? Kahit na halang ang kaluluwa ay kayang magbago dahil sa impluwensya ng isang mapagmahal na nanay sa mundo. Diba? Short but sweet. Iba talaga ang pag ginamit talaga ang nanay sa lahat ng bagay. Correct! Totoo, pag nanay yung ginamit, halimbawa, partner, nagmura ka, o kaya ang sinumpa nanay mo. Yan, nagagalit ka, abigtado ka. Galit na galit ka ako, partner, pag nanay ko yung inano, talagang siguraduhin ko matitikman mo yung alipungan ng pako. Diba? Pag nanay mo na talaga yung agrabyado, talagang ikaw talaga yung tatay, yung sundalo, mag-e-effort talaga para ipagtanggol siya. At ganun nga yung nangyari dun sa mandurukot. Diba, nung nalaman yung involve ang nanay. Oo, correct na. Yung nanay ang umaasa doon sa kanyang dinukutan, siya na yung gumawa ng paraan para hindi mapahamak o mawalan ng pambili ng gamot ang kanyang ang nanay ng kanyang dinukutan. Dati nga kami partner nung high school kami. Pag nag-a-absent yung classmate namin, kasi pala absent talaga to partner. Ginagamit niya nagkasakit yung nanay, yung tita. Pag tita ayaw payagan. Oo, pero pag nanay na, pag nanay, sige, ilang araw ka ba mag-a-absent? Yan, di ba? So ginagawa, lagi nagkakasakit yung nanay. Huwag naman ganon. Nakakaloka naman yung ganyan. Lagi gusto magkasakit yung nanay, wag naman. Wag naman. At saka pag nanay talaga na, diba? Bakit ganun, no? Pag nanay talaga ang... pati din naman tatay, baka mairata na naman yung mga tatay sa atin. Sabihin, bias na naman tayo. Oo, diba? Pati tatay din naman. Pag nanay at tatay ang involved sa kwento, ang daming pwede mabago. Correct. Diba? Ang daming puso ang... nababago. Kuyom, ano ba yung tawag doon? Yung parang... lumalambot. Lumalambot, yung parang iniipit, yung parang dinudurog, ganun, di ba? Correct. At saka ito mga kaibigan, ito isa pang magandang hugot ng kwentong ito. Lahat po tayo ay may pagkakataon na magbago. Correct. Diba? Hindi porke mandurukot ka, masamang tao ka na. Tama. Pwede namang, pwede ka rin naman na magbago, di ba? Ewan ko lang kung magbabago pa rin tong mandurukot na to or isolated case. Sabi niya, nakakaawa yung dinukutan ko sa tutulungan ko, di ba? Ewan ko lang, pero hopefully, di ba, talagang tulungan na sa pagbabago ang mandurukot
durukot na ito. At sana kung ang pagbabago ang ating hinahangad mga kaibigan, sana ang pagbabagong ito para sa kabutihan ng lahat. Correct. Positive change. Tama. Thank you Mahiwagang Burnay sa isa na namang napakagandang kwento ngayong araw na ito. Mga kwento po na Mahiwagang Burnay ay mababasa nyo po sa aming Facebook fan page. I-search na lang sa Facebook Tambalan! Like na like, share ng share mga kabisyo para marami rin ang ma-inspire sa kwento ni Mahiwagang Burnay. Sabi ng Mahiwagang Burnay natin, based daw yun sa true story. Uy. Pero wala lang name reference. So, chismis. Huwag tayo nagpapaniwala kapag walang reference. Pero kung tunay mang istorya, nakakatuwa nga naman talaga. O, diba? sana lahat ng mga hindi maganda ang ginagawa magbago para sa kabutihan. Correct. True Laluto Lang Halong Eklabu. Maraming salamat mga kabisyo sa pagtutok sa amin. And thank you for making Love Radio always your number one FM radio station. At habang nariyan kayo mga kabisyo, ang tambalan, walang kalaban, number one pa more. Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Eto na! Nagpaparamdam na naman ang ating Mahiwagang Burnay! Taong 1994, nang magsimulang pahirapan si Michelle ng sakit na epilepsy. Ayon sa mga doktor, ang kanyang karamdaman ay maaaring bunga ng pagka-aksidente niya sa motor noong 1985 at car crash incident noong 1990. Tila palala ng palala ang kondisyon ni Michelle. Madalas siyang atakihin ng seizures. Bukod dito, naging kapansin-pansin ang unti-unting pagbabago sa pag-iisip ni Michelle. Isang araw habang nasa opisina, Michelle, okay ka lang ba? Tingnan mo tong documents na binigay mo sa akin. Di ba na-photocopy mo na to kanina? Hindi mo ba naalala? Sabi ng boss ni Michelle. I'm sorry boss, tama ka po, nagawa ko na nga yan ata kanina. Sorry po mukhang namalikmata po ako eh. Pero eto po boss, natapos ko na po yung iba pang dokumento na pinapaprepare po ninyo. Paliwanag ni Michelle. Tiningnan mabuti ng boss ni Michelle ang mga papeles. Michelle, ang mga dokumento na ito pareho lang ng pinotocopy mo kanina. Are you sure you're okay? Hindi kaya kailangan mo munang magpahinga? Sabi ng boss ni Michelle. Labis na ikinabahala ni Michelle ang insidenteng yon, kaya agad siyang nagpatingin sa mga doktor. Sa pagsusuri ay napag-alaman na si Michelle ay dumaranas ng isang di pangkaraniwang uri ng amnesia, dulot ng mga nakaraang brain trauma. Dahil dito, ay hindi muna siya pinayagang magtrabaho. Sumailalim si Michelle sa isang operasyon para tanggalin ang mga damaged cells sa kanyang utak. Matapos nito, ay bahagyang humupa ang kanyang mga seizure attacks. Subalit tila naging permanente na ang kanyang amnesia. Sa tuwing gigising siya sa umaga, ay hindi na niya maalala ang petsa. Hirap na rin siya sa pagbabasa dahil mabilis niyang nakakalimutan ang mga detalye ng kanyang binabasa. Bukod dito, ay hindi na rin niya kayang kumabisado ng mga numero ng telepono. Nang minsan siyang magpunta sa grocery, hindi na niya alam kung paano makauwi. Ang karamdamang ito ay naging isang malaking dagok sa buhay ni Michelle. Mabuti na lamang at hindi siya iniwan ng kanyang asawa na si Ian na siyang nag-aalaga sa kanya.
araw-araw ay kailangang magtiyaga ni Ian para gabayan ang asawa. Naaalala man ni Michelle ang pangalan ni Ian, nakakalungkot isipin na hindi na niya maalala na silang dalawa ay kasal na. Kaya araw-araw ay kailangang ipakita ni Ian kay Michelle ang kanilang wedding album. Kailangan niyang ipaalala sa asawa ang relasyon na meron sila. Aminado si Ian na nakakapagod ang kanyang ginagawa, subalit hindi siya mapapagod na araw-araw na mahalin ang kanyang asawa. Michelle, kung sakali man na hindi ka na gumaling, pangako, araw-araw ko sa iyong ipapaalala ang pagmamahalan nating dalawa. Hindi ako magsasawang alagaan ka dahil mahal na mahal kita. Sabi ni Ian kay Michelle. Naging pasakit man ang karamdaman ni Michelle. Sa kabilang banda ay tila may bentahe pa rin itong hatid sa kanya. Halimbawa, kapag nanonood siya ng programa sa TV, hindi na niya nahahalata na replay na pala ang pinapanood niya. At kapag nakakarinig siya ng mga lumang jokes, parang bago pa rin ang mga ito sa kanya dahil araw-araw nagre-reset ang kanyang memorya. Higit sa lahat, araw-araw niyang nasasariwa ang pag-iibigan nilang mag-asawa. At araw-araw niyang hinaharap ang biyaya ng isang bagong umaga. Mapalad pa rin si Michelle dahil ang pag-ibig sa kanya ni Ian ay parang wedding album. Naluluma, subalit hindi nagbabago ang halaga ng bawat alaala. Ang kwentong ito ay hango sa tunay na karanasan ng sweet British couple na sina Michella at Ian Philpotts ng Spalding, England. Ang kanilang istorya ng pag-iibigan ay may pagkakahalintulad sa tema ng Hollywood film na 50 First Dates na pinagbidahan ni na Drew Barrymore at Adam Sandler noong 2004. Pag-ibig talaga. Ay, mawala na ang memorya, wag lang ang nararamdaman. Correct. Diba? Ang pag-ibig na nararamdaman. Alam mo, partner, kung tutuusin, talagang isang matindicious na dagok ito. Isipin mo, wala ka na matandaan. Hindi mo matandaan. Pero ang good side lang talaga dito, una, pag may utang ka, you don't remember. Yun. Pag may makakagalit ka, you don't remember. At saka gustong-gusto wala masyadong stress. Wala masyadong stress. Gustong-gusto ko yung sinabi dito sa Burnay na araw-araw niyang nasasariwa ang pag-iibigan nilang mag-asawa. Araw-araw niyang hinaharap ang biyaya ng isang bagong umaga. Kasi ito yung literally, she forgot about the past. So kung ano man yung nangyari sa kanya kahapon, nega man ito, wala na eh. Pagdating na umaga, reset lahat. Bagong umaga, bagong pag-asa, new beginning. Correct. Diba? Yun yung naging kagandahan ng kanyang naging sitwasyon. Imagine mga kaibigan ng isang gadget na na-reformat. Diba? Na walang kalaman-laman talaga. Ang sarap gamitin, diba? Kasi, ang sarap alaman na ng bagong pictures. Ito yan. Gusto mong gamitin kasi reformatted siya eh. Wala siyang laman. Parang ganun. Mahirap nga lamang kasi halimbawa, picture ka na ng picture today, tas bukas wala na naman. Correct. Yun lang yung struggle doon. Oo. So, yun lang. Pero ang maganda dito, hindi ka napapagod. Correct. At ang maganda dito, you make new memories every day. Correct. Hindi ka nawawalan ng pag-asa na bukas, panibago na namang storya ng ating pag-iibigan ang ating may experience. Correct. Kung magkasa nagliligawan, parang forever kayo nagliligawan which is the best part of a relationship. Getting into a relationship. Correct. The courtship. Correct. Alam mo, partner, hindi ko lang naalala yung 50 First Dates. Napanood mo to, di ba? Yung movie na 50 First Dates. Hindi mo napanood. Oh my God, ang ganda-ganda niyan. Ganyan-ganyan yung sitwasyon na parang everyday pinagdadaanan niya yung same things kasi nagre-reset nga yung memory nakalimutan niya. Nakalimutan ko Kasi part no 2004 lang yon. Grabe ka. Alam na this pag 36. Pulyani na. Diba, ang naalala ko particular din dito sa kwento ng Burnay is yung movie ni Channing Tatum, The Vow. Ang ganda nung movie na The Vow kasi ganun din, kinasal silang dalawa, tapos nagkaroon ng brain trauma yung girl dahil sa isang aksidente. Pagising niya, partner,
meron lang meron lang part ng kanyang memory ang na-retain. And that is yung simula pagkabata niya hanggang college. Yung after nun, which is yung time na dumating si Channing sa buhay niya, yung kanyang asawa, hindi niya matandaan. As in, wala siyang memory. As in, nagulat siya na parang sino ka, may asawa ko? What? Ganon. So, ang unang ginawa ni Channing, trinay niyang ibalik. Dinadala niya doon sa mga dating lugar, kung saan sila pinupunta, para ma-refresh. Ang ending, wale, partner. Parang hindi naging effective. So, he decided, ligawan na lang kaya kita ulit. Kasi, total naman, ang sarap naman ng pakiramdam. Haba naman lagi ng hair everyday nitong babae na to. Wala namang rason para hindi ka ma-inlove din sa akin. Kasi na-inlove ka nga sa akin dati. So, bakit hindi ka rin ma-inlove sa akin ngayon? So, yun yung ginawa niya lang. Isip niya na lang, let's make new memories together. Alam mo, partner, iyak ako nang iyak sa pelikulang. Kahit hindi naman naiiyak eh. Nakakaiyak talaga. And I just watched it the other day. Kaya bigla ko siyang naalala. Kasi natandaan ko pa nga, partner, yung linya sa pelikula na yun, parang pinos ko pa para masulat ko sa cellphone ko. Kasi merong part ng may impact sa'yo, vow nila na merong impact. Nakakatuwa malaman. Isa lang ang sinasabi ng kwentong ito, mga kaibigan. Mapagod ng lahat, wag lang ang puso mo. Correct. Diba? Parang mawala ng memory mo, wag lang ang puso mo. Ito lang talaga. In the end, love wins. Correct. Diba? Love wins. Love conquers all. Love is everything. Aww. Saroterang bulpa. Ang ganda. Kaya kaibigan ko, nakakaramdam ka o nakakaranas ka ng pag-ibig ngayon, ramdam na ramdam mo na may taong nagmamahal sa'yo. Correct. Alagaan mo ito. Tama. Diba? Kaya ito si Ian, grabe na. Si Ian and Michelle, sobrang intense ng pag-ibig ninyo. We admire you. At sana marami pang mga couples ang ganyan. Partner, basahin ko lang yung quote dun sa movie na The Vow. Sabi ni Leo kay Paige, yung lalaki, sabi niya, I vow to fiercely love you in all your forms, now and forever. Yung pala parang, kahit magkapuso na ko. Sabi niya, I vow to fiercely love you in all your forms, now and forever. I promise to never forget that this is a once-in-a-lifetime love. And to always know in the deepest part of my soul that no matter what challenges might carry us apart, we will always find our way back to each other. I wanna cry again! Uy, panoodin nyo ko. Lumang pelikula na po yung Davao. 2012 ata siya. Pero I think it's out on DVD, nasa Blu-ray. Panoodin nyo kasi maganda. And that's my favorite part. Yung sinabi niya na, and to always know that in the deepest part of my soul, that no matter what challenges might carry us apart, we will always find our way back to each other. Hindi, alam mo, it's applicable to them kasi yung sitwasyon nakalimot eh. Yun yung challenge na, pero it's very applicable to all couples. Ano man yung challenges na pagdaanan ninyo, lagi yung tatandaan to find a way back to each other. Kasi lagi yung tatandaan kung ano ba yung dahilan why you fell in love with each other in the first place. Correct. Ano yun ba yung magbabalik ng init ng pagmamahalan, mga kaibigan, if you try to refresh everything. Correct. Diba? Kung ano yung ginagawa nyo noong umpisa na kayo kilig na kilig kapag nagkikita. Diba kapag nagkadikit ang inyong mga siko, parang may kuryente. Correct. Diba yung unang nagdampi ang inyong mga labi. Tama. Pag nire-refresh yung mga bagay na yan, kikiligin at kikiligin ulit kayo eh. Yung tatandaan mo yung unang beses kayo nag-date, tas yung wala kayong ibang ginawa kundi mag-usap, yung parang hindi kayo natapos sa kwentuhan hanggang alauna na madaling araw, yung mga ganun ba? Sarap, di ba? Ang sarap magmahal, mga kaibigan. Kaya again, ikaw kung nakaka-experience ka ng ganyang klase ng pag-ibig, may nagpaparamdam sa iyo kung gaano ka kaganda, namnamin mo na. Love conquers all. Love wins. Sarap naman. Ay, ang sarap talaga. Love is all that matters, correct, mga kaibigan. Faithful and forever. Correct. Good morning sa lahat ng mga kabisyo natin na in love din sa kwento ng ating Mahiwagang Burnay. Ang mga kwento po ng Mahiwagang Burnay ay mababasa nyo po sa aming Facebook fan page. I-search lang po, Tambalan! Like, share mga kabisyo para marami rin na ma-inspire sa kwento ni Mahiwagang Burnay.
At syempre, maraming salamat sa mga kaibigan nating tumutok sa atin sa buong segment ng Tambalan, sa mga periscopers natin. Good morning! Salamat, sa mga nakikinig sa atin salamat. via live streaming www.loveradio.com.ph, maraming salamat po. Habol ko na ang Ning's Flower Shop dyan sa Margalio ay nakatutok. Sina Lenlen, Aloy, Carol, Jorens, and Jelen. Thank you po. Salamat. Maraming salamat sa inyo mga kabisyo. For making Love Radio always your number one FM radio station. At habang nariyan kayo mga kabisyo, ang Tambalan, walang kalaban. Number one pa more. Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio Kengres Chuper. Na nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Yun! Yun!